Dito po tayo, magsama-sama po tayo. Magsiluwas na po kayo. Maraming salamat po sa live viewer sa 1,284. Ito yung hinihiling ni Maharlika. Sana man lang maging totoo tayo. Hiniling natin sa kanya, ilabas niya yung video. Hiniling natin sa kanya, pero ang hiling lang ni Maharlika, ano? Anong hinihiling ni Maharlika? Protektahan ang taong bayan. Ayan na. Ayan na po. Tinatawagan ko po lahat. Lahat kayo dyan sa Camp Crame. Dyan sa Camp Aguinaldo. Dyan po sa Port Bonifacio. Lumabas na po kayo. Iwan nyo na po yan. Kayong nandyan sa Batasang Pambansa. Nandyan sa Senado. Iwan nyo na po yung bangag na yan. Bangag po yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ilang taon na po ako nanghuhuli ng drug pusher. Ilang taon na po ako nanghuhuli ng drug addict. Pagka ganyan yung mga tao, wala ho sa hustong pag-iisip yung mga yan. Walang maibubungang, walang maibibigay na, pagbabalasakit sa taong bayan yan. Yan. Kulang na lang sabihin natin, may sakit na sa pag-iisip yan. Mga kulang na lang na sabihin natin. Tignan nyo kung ano-ano pinaggagawa. Saan ka ba naman nakakita ng gurgur ng TV station? Anong basihan? Basihan doon sa pagtulong-tulong doon sa Kongreso? Yung mga gawa-gawa nila? Oh. Maraming salamat doon sa mga live viewers sa 1,529 live viewers. Maraming salamat po. Tignan nyo, pati yung aking mga anak na kumakahol. Mga nag-aaklas na rito. Pinaalis na ako. Punta ka na raw sa EDSA. Itong mga batang ito, oo. Pinalalabas na ako ng bahay nitong mga batang ito. Teka muna mga anak. At ako'y nananawagan pa dito sa ating mga kapatid. Dito sa ating mga kababayan. Ayan po. Ayan. Maraming salamat kay Binibining Maharlika sa iyong pagmamahal sa bayan, sa iyong paglalakas ng loob. Maraming salamat din po doon sa nagkaloob ng video na ito. Ayan. Talagang kaya nga po nung makita ko yung mga litrato. Yun po yung naging motivation ko para tanggapin itong kaso na ito. Para tanggapin. Anong sinasabi? Ngayon, Ginoong Chis Escudero na sinasabi mo walang ano. Ako'y ebidensyang buhay. Ako yung saksing buhay. Ako yung kumuha ng salaysay ng kaibigan nitong si Bongbong Marcos. Kaibigan. Ng tatay ng inaanak niya. Yan. Yang nagbigay ng trabaho sa PIDEA na yan. Ngayon, sasabihin nyo ngayon, sinungaling ako? Hindi ka nagpupulburon? Ano ngayon? Ano ngayon? Kita nyo yung ano niyan? Hindi ba? Mga kapatid, dito sa pagkilos na ito, magsama-sama po tayo. Hindi ka lugi dito. Sapagkat ang ipinaglalaban natin ay yung mismong karapatan natin. Karapatan po natin na magkaroon tayo ng isang maayos na Pangulo. Hindi po ganitong Pangulo na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang ngayon po yan, gumagamit yan. Hindi nga siya makapagpa-drug test. Hindi nga siya makatanggap dun sa hamon ng sambayan ng Pilipino na ipatunayan, ipakita na hindi na siya gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Bagkus, binabaliwala po tayo. Patuloy yung kanilang pagmamalabis sa tungkulin. Patuloy po yung kanilang ginagawang pag-abuso. Sinasalaula po nila tayo. Ito po yung ganti nila. Ganti nila sa sambayan ng Pilipino. Dahil sila ay pinaalis sa pwesto. Ito po, wala pong pagmamalasakit ito mga ito. Gutom na gutom sila sa kapangyarihan.
Gutom na gutom sila sa pera. Kaya wala silang ginagawa kundi magnakaw, magnakaw, magnakaw at magnakaw. Wala silang ginagawa kundi itakbo ang ating pera, ang ating kabangbayan. Mag-isip na po tayo. Lahat po tayo lumabas na. Lumabas po tayo. Ako'y nananawagan sa mga nandyan. Yung nandito pa sa Maynila, sa mga miyembro ng Maisog, sa mga miyembro ng TAPS, nakikiusap po ako sa inyo. Sa mga uniform services na nagbabantay dyan sa batasan, mga nagbabantay dyan sa kampo, na napanood nyo na itong video, panoorin nyo po paulit-ulit. Ito po, ipe-play ko po ulit. Ipi-play po natin para at least makita nyo. Aba, napaisip talaga ako nung makita kong sumisingot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos.